Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Magandang gabi at maligayang pagdating sa 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Sa dilim ng gabi, kapag tahimik na ang paligid at tanging hangin na lang ang maririnig, may mga matang nagmamasid. May mga nilalang na matagal nang nakatago sa anino. Hindi tao, hindi rin ganap na halimaw. Sila ang mga aswang. Mga kwentong ipinasa-pasa mula sa lola hanggang sa apo. Mga sigaw na hindi naririnig. Mayapak sa bubong tuwing hating gabi. Sa gabing ito, alamin natin kung alamat nga lang ba sila o baka mas malapit sila kaysa sa inaakala mo. Handa ka na ba? Patayin mo na ang ilaw at makinig. Konteserang Aswang. Magandang gabi po. Pwede niyo po akong itago sa pangalang M. 16 na taong gulang na po ako ngayon. Pero ang ikukwento ko po ay nangyari noong 9 na taong gulang pa lang ako dito sa Capiz. Alam kong maraming biro tungkol sa aswang dito sa amin. Lumaki akong naririnig ang mga kwento pero hindi ako naniniwala. Hanggang sa naging bahagi ako ng isa. Noong taon na iyon, may ingrandeng beauty pageant sa pista ng bayan namin. Doon unang sumikat si Rizzy. Maganda siya. Hindi lang basta maganda. Yung tipong kapag dumaan siya, napapalingon ang lahat. Mahaba ang buhok, makinis ang balat, at may boses na parang laging malumanay. Nanalo siya bilang reyna ng bayan. Simula noon, lagi siyang kasama sa mga okasyon. Laging may sponsor. Laging may nagbibigay ng regalo. Isa na doon ang tatay ko. Biyudo si Papa at ako lang ang anak niya. Simula nang manalo si Rizzy, mas madalas nang umuwi si Papa nang may dalang pagkain at bagong gamit. Hanggang isang gabi, sinabi niya, "Anak, may ipapakilala ako sa iyo. Siya na ang magiging bagong mama mo, ha?" Hindi ako agad umimik. Pero nung makita ko ang ngiti ni Rizzy sa harap ko, hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Nung una, mabait naman siya sa akin. Sinusuklay niya ang buhok ko. Binibilhan niya ako ng mga bagong damit. Habang tumatagal siyang nakatira sa amin, meron akong napansin na kakaiba. Napansin ko na hindi siya kumakain sa mesa tuwing gabi. Diet lang, sabi niya. Pero tuwing madaling araw, nagigising ako sa mahinang kalansing ng kutsilyo sa kusina. Isang umaga, may nakita akong mapulang mantsa sa lababo. Sariwang manok, paliwanag niya. Pero walang balahibo, walang buto, at walang tira. At napansin ko rin, tuwing may nawawalang aso sa kapitbahay, mas maganda ang kutis niya kinabukasan. Isang gabi, nagising ako para umihi. Habang dumadaan ako sa sala, napansin kong bukas ang pinto sa likod. May naririnig akong mahinang tunog, parang may sumisipsip. Lumapit ako sa bintana at nakita ko siya. Nakatayo siya sa likod bahay, nakayuko sa ibabaw ng isang aso.
Hindi na gumagalaw yung hayop. Ang buhok niya halos tumama sa lupa at ang balikat niya kakaiba ang galaw. Parang may pumipintig sa loob ng balat niya. Bigla siyang tumigil. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Tapos ngumiti siya. Hindi yung ngiting pang beauty queen. Mas malapad. Mas maliwanag ang mata. Parang hindi tao ang nakatingin sa akin. Pagkatapos nun, nagsimula na rin akong magkasakit. Laging lang hihilo, laging pagod. May mga gabi na pakiramdam ko may nakaupo sa dulo ng kama ko. Hanggang isang madaling araw, nagising ako pero hindi ako makagalaw. May mabigat sa dibdib ko. Mainit ang hininga sa leeg ko. Ang bata mo pa. Bulong ng boses. Boses ni Rizzy. Pagmulat ko ng mata, siya ang nasa ibabaw ko. Hindi siya nahati. Hindi kasi siya manananggal. Pero ang bibig niya, parang napunit hanggang tenga. Manipis at mahaba ang mga ngipin. Yung mga mata niya parang gutom na gutom. Ramdam kong konti-konti siyang lumalapit sa leeg ko. Hindi ako makasigaw. At doon biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Papa. Tumalon siya papunta sa amin. Parang biglang umatras si Rizzy. Sumigaw ng mahina. Hindi tunog tao. Sinubukan kong hilahin si Papa palayo. Pero mas mabilis siya. Sa isang iglap, nasa likod na siya ni Papa. Narinig ko ang malakas na lagapak sa sahig. Narinig ko ang impit na sigaw ng tatay ko. At nakita ko kung paano siya sinunggaban sa leeg. Hindi ko makakalimutan ang tunog. Hanggang ngayon naririnig ko pa rin. Pagkatapos nun, nawalan ako ng malay. Kinabukasan, sinabi sa akin ng mga tao umalis daw si Papa. May iniwan daw siyang sulat. Pero wala akong nakitang sulat. Wala ring investigasyon. Wala rin namang bangkay. Sinubukan kong magsumbong sa barangay, sa pulis. Sinabi kong nakita ko si Rizzy. Tinignan lang nila ako na parang baliw. 9 na taong gulang ka pa lang, sabi nila. Imagination mo lang yan. Makalipas ang 1 linggo, umalis si Rizzy sa bahay. Walang paalam. Parang walang nangyari. Dahil sa mga sinabi ko, natakot ang mga kamag-anak ko. Kinuha ako ng tita ko papuntang Maynila at doon na po ako lumaki. At simula noon, hindi ko na rin po ulit siya nakita. Akala ko tapos na ang bangungot ko. Nung nakaraang taon, habang nagsuscroll ako online, may nakita akong article tungkol sa isang provincial beauty pageant. Nanalo ang isang contestant. Pamilyar ang muka. Mas mature lang ng konti. Pero pareho ang ngiti. Pareho ang mata. Parehong pangalan. Si Rizzy. Sa ibang probinsya naman. At sa larawan, may katabi siyang mayamang lalaki at may hawak itong batang babae. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Kung may dumating man sa lugar ninyo na magandang babae, biglang sumikat at may kinakasamang mayamang biyudo, mag-ingat po kayo, lalo na kung may anak kayo. Dahil minsan, ang reyna ng bayan nyo, hindi lang korona ang hinahabol.
Maraming salamat po, Miss Eleven, kung ma-feature mo man ang kwento ko sa channel mo. Ako po si M, taga-Capiz, at ito ang Tagalog horror story ko. Mother and Lure. Magandang gabi. Pwede niyo po akong tawaging Adrian. Half Filipino, half Australian. Lumaki ako sa Sydney pero lumaki rin akong nakikinig sa kwento ng nanay ko tungkol sa probinsya, dagat, at mga paniniwala ng matatanda. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganon. Para sa akin, kultura lang yon. 3 taon akong pabalik-balik sa Siargao. Doon ko nakilala ang babaeng pinakasalan ko. At doon din nagbago ang lahat. Unang punta ko sa Siargao para lang mag-surf. Pero sa pangalawang balik ko, nakilala ko si Lyra sa isang maliit na cafe sa General Luna. Tahimik siya at hindi siya mahilig sa social media. Mas gusto niya ang gabi kesa sa araw. Na-inlove ako sa katahimikan niya. Hindi siya katulad ng ibang babaeng nakilala ko sa Australia. May lalim, may misteryo. At siguro, dahil half Filipino ako, pakiramdam ko may koneksyon ako sa kanya. Nang ipakilala niya ako sa pamilya niya, maayos naman ang pagtanggap. Medyo reserved lang. Ang mama niya, si Aling Agnes, ay hindi pala salita. Pero lagi niya akong tinitignan ng matagal. Minsan, tinanong niya ako, "Sanay ka ba sa probinsya?" "Oo naman," sagot ko. "Sanay ka ba sa dilim?" Hindi ko naintindihan ang tanong. Ngumiti lang siya at sabi niya, "Madalas wala kaming kuryente dito." Habang tumatagal, napapansin kong tuwing may nawawalang turista sa isla, parang may handaan sa bahay nila. Hindi enggrande pero may mga kamag-anak na dumadating tuwing gabi. At laging may sindi na kandila sa ilalim ng bahay. Isang beses, nagising ako sa kwarto ni Lyra. May naririnig akong mahinang yabag sa ilalim ng sahig. Parang may gumagapang. Tinanong ko siya kinabukasan. "Sala ng lolo ko dati yan," sabi niya, "pero hindi na ginagamit." "Pero bakit may tunog?" Ngiti na lang ang naging sagot niya. Hindi ko na rin ipinilit. Lumipas ang ilang buwan na halos wala na akong ibang naiisip kundi yung mga araw na magkasama kami ni Lyra. Hindi ko na din nabigyang pansin masyado ang mga ginagawa ng pamilya niya. Makalipas ang ilang buwan, nag-propose ako sa kanya sa tabing dagat. Oo, agad-agad. Simple lang ang kasal. Beach wedding, sunset, ilang kaibigan ko at pamilya niya. Pero habang nagsasayaw kami sa reception, may napansin ako. Hindi masyadong nakangiti ang mga kamag-anak niya. Nakatingin lang sila na parang may hinihintay. Dinala ako ni Lyra sa kwarto, sa itaas ng bahay nila. Mainit ang hangin, may kandila sa sulok, walang ilaw na dekuryente. Habang tinatanggal niya ang hikaw niya, napansin kong nanginginig ang kamay niya. "Medyo kinakabahan lang ako, Adrian," sabi niya. Pagkahiga namin, may narinig akong kaluskos sa ilalim ng sahig.
Pero mas malinaw na ngayon. Hindi daga kasi mabigat ang tunog. Biglang may mahinang katok sa ilalim. 3 beses. Nang tumayo ako para silipin, biglang bumukas ang isang trapdoor sa sahig. At doon ko sila unang nakita. Ang mga mata. Hindi lang iisa. Marami. Isa-isang umakyat ang mga kamag-anak niya mula sa ilalim ng bahay. Tahimik. Ngumiti si Lyra. Hindi siya natatakot at hindi rin siya nabigla. Pasensya ka na, bulong niya. Ikaw ang una kong napiling ialay sa pamilya ko. Huling umakyat si Aling Agnes. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang bibig niya. Mas malapad kesa dati. Ang mga ngipin niya, manipis at mahahaba. May dugong Pilipino ka, sabi niya. Mas matamis yan. Sinubukan kong tumakbo pero nahihilo ako. May halo ang ininom ko sa reception. Naririnig ko ang bulungan nila. Handog. Panibagong lakas para sa isla. Habang papalapit siya sa leeg ko, may maliit akong kutsilyo sa bulsa ko. Souvenir ko sa surf shop. Sinaksak ko siya sa braso. Hindi siya sumigaw. Ngumiti siya. Pero umatras ang iba. Nagamit ko ang pagkakataon para tumalon pababa sa ilalim ng bahay. At doon ko napansin ang mga buto. Hindi sa hayop o sa manok. Alam kong buto ito ng mga tao. Tumakbo ako hanggang sa kalsada. May nakakita sa akin na driver at tinulungan ako. Nang bumalik ang pulis sa bahay, wala nang trapdoor. Walang kandila. Walang bakas. Wala si Lyra. Wala ang pamilya niya. Parang walang kasal na nangyari. Bumalik ako ng Australia kinabukasan. Sinubukan kong kalimutan. Hanggang sa 6 na buwan matapos yon, may nakita akong post online. Isang foreigner ang nawawala sa Siargao. Kinasal daw sa isang lokal na babae. Sa litrato ng reception, kilala ko ang ngiti. At sa likod niya, ang mama niya. Parehong itsura, parehong edad. Parang hindi tumanda. Hindi ko alam kung ilang beses na nila itong ginawa. Pero kung ikakasal kayo sa isang isla, sa babaeng hindi nyo lubos nakakilala, siguraduhin nyong hindi kayo ang nasa menu. Salamat po, Miss 11. More power po sa channel ninyo. Ako po si Adrian, taga Australia, na di na ulit babalik sa Siargao. Magandang gabi po. Pwede nyo na lang akong tawaging Miguel. Matagal na akong nanonood ng horror stories dito sa channel ninyo. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na magsulat. Hindi ko kasi alam kung matatawa lang ba kayo o maniniwala. Fun lang naman talaga ako dati. Simple, mahilig lang manood ng mukbang bago matulog. Hindi ko akalaing dahil lang sa pagfa-follow sa isang vlogger, mapapadpad ako sa lugar na hindi ko na sana pinuntahan. Hindi ko rin akalaing may mga barangay pala na katulad ng sa kanila. Una kong nakita ang channel ni Kuya G noong pandemic.
Habang lahat tayo nagtitipid, siya parang araw-araw may piyesta. Buong lechon, isang kalderong dinuguan, kilawing parang kakakatay lang. At hindi lang basta pagkain, laging sariwa. Laging mukhang fresh na fresh ang karne. Parang hindi pa naluluto ng matagal. Kasi minsan mapula pa talaga. Naiisip ko nga buti natutunawan siya. Minsan napansin ko habang kumakain siya ng rare beef, may parang hibla pa ng buhok na naipasama doon. Naalala ko pa nga, napayak ako habang nanonood. Mabilis naman niyang tinanggal sa camera nung napansin niya. Nang makarating ako sa barangay nila, matapos manalo sa meet and greet raffle, may kakaiba agad akong napansin. Bakit ang tahimik? Sa mga live niya kasi laging maraming tao sa background. Palaging fiesta ang ganap nila. Pero nung dumating ako, iba ang vibes. Walang batang nagtatakbuhan, walang tindahan, walang karaoke kahit hapon na. Sabi kasi niya lagi silang nagvi-videoke, lalo na pag hapon. Pero ngayon wala, napakatahimik. Pero lahat ng bahay may usok sa likod. Parang sabay-sabay silang nagluluto. May mga tao naman sa labas nakaupo lang. Nakatingin sa akin habang naglalakad ako. Hindi rin sila ngumingiti. Basta nakatingin na parang may hinihintay. Habang naglalakad ako, napansin ko na may amoy sa hangin. Hindi naman amoy bulok na basura. Hindi din naman amoy patay na hayop. Mas amoy metallic. Alam mo yung amoy pag nasa junk shop kami sa 11? Ganon po yung amoy. Parang amoy ng bakal na pinagsama-sama. Parang bakal na basa. Tumuloy lang ako sa paglalakad. Sinusundan ko ang instructions na pinadala nila sa akin. Hanggang sa may dumaan na matanda sa tabi ko at bumulong. Bagong dating. Hindi ko alam kung sa akin ba o sa hangin siya nagsasalita. At dahil naman po siya lang ang mukhang may interes na kumausap sa akin, sa kanya na po ako nagtanong ng direksyon para mapabilis na po ako. Buti na lang at mabait. Dahil sinamahan niya ako mismo sa bahay ni Kuya G. Makalipas po ang 2 oras pagkarating ko sa bahay ni Kuya G. Sinabihan niya ako na magla-live daw kami agad. Bago magsimula ang live, dinala ako ni Kuya G sa likod ng bahay niya. Dito kami naghahanda, sabi niya. May malaking kahoy sa mesa, mga sako sa paligid. May drum na puno ng yelo. May isa akong napansin. Isang drum na may takip na bakal. May tumutulo sa gilid. Mapula. Pork, sabi niya agad. Hindi naman ako nagtatanong. Pero bakit parang kinakabahan siya? Nagsimula ang live stream. Masaya at masigla siya sa camera. Napakagiliw sa mga viewers. Pero habang kumakain kami, napansin kong hindi siya masyadong lumulunok. Parang ngumunguya lang, tapos nilalaglag niya sa gilid. May isang pagkakataon na
Nahulog ang peraso ng karne sa mesa. Lumapit ang isang batang babae mula sa gilid. Hindi ko siya napansin kanina. Kinuha niya yung pirasong nahulog. Kinain niya ng hilaw. Ngumiti lang siya sa akin. Ang mga ngipin niya, manipis. Panay na ang tingin ng batang yon sa akin. Ang creepy niya talaga, Miss Eleven. Kaso, ang sama ko naman kung sisitahin ko siya dahil sa itsura niya, di ba? Pero hindi na kasi ako mapakali. Tumayo ako at nagkunwaring tatawag. Dumiretso ako sa likod. Habang nasa likod ako at nakatayo, may isang sako na gumalaw. Kala ko pusa. Paglapit ko may tunog. Mahinang iyak. Tinanggal ko agad ang tali. May lalaki sa loob. Nakatali ang bibig. Namumutla. Tinignan niya ako. Umiiling-iling siya. Parang sinasabing wag. Pero anong wag? Wag ang alin? At bakit siya nakasako? Doon ko narinig ang boses sa likod ko. Hindi mo dapat binuksan yan. Paglingon ko, si Kuya G. Wala na ang ngiti sa bibig niya. Mas payat na siya kesa sa kamera. Mas matalim ang baba. Mas mahaba ang kuko. Alam mo ba kung bakit kami sikat? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Ang out of place kasi nung tanong. Hindi dahil sa pagkain. Lumapit siya. Kundi dahil sa kung ano o sino ang kinakain namin. Isa-isa silang lumabas mula sa bahay. Mga lola, mga lalaki, mga bata. Walang sumisigaw, wala ring nagmamadali. Lahat sila nakatingin sa akin. Parang dilaw kapag natamaan ng liwanag ang mga mata nilang lahat. Hindi kami nagugutom sa ordinaryong pagkain, sabi ng isang matanda. Mas masarap ang mga dayo na katulad mo. Nakita ko ang cellphone ko. May notification, live pa rin. Pero ang nakikita ng viewers, masaya kaming kumakain. May filter, may overlay, edited feed. Habang ako, nakatayo sa gitna ng kubo, napapalibutan ng mga taong hindi na tao. Interactive ang channel namin, sabi ni Kuya G. Gusto nila ng realistic. Pinaupo nila ako sa gitna. May asin sa paligid, may kandila. May malaking mangkok sa harap. Hindi ko alam kung ano ang laman. Hanggang sa naamoy ko na naman ang amoy bakal. Pero mas matindi ang amoy ngayon. Mukha siyang sabaw pero maitim o mapula. Welcome sa barangay. Bulong ni Kuya G. Habang papalapit siya sa liig ko, may narinig akong sigaw mula sa sako. Yung lalaking nakita ko kanina nakawala. Tumalon siya sa likod ng isang aswang. Nagkagulo. May sumigaw. Tapos biglang nawalan ng kuryente. Sa dilim, naririnig ko ang pagnguya. Hindi ko lang alam kung sino ang kumakain o ang kinakain. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Hindi ko alam kung paano pero
Nakarating ako sa highway. Tapos may nakakita sa akin. Tinanong kung ano ba ang nangyari sa akin. Siya na din po ang nakapansin na basa na ang pantalon ko. Hindi ko po alam na napaihina pala ako sa takot. Tinulungan ako ng lalaki na isa palang off-duty na pulis. Gumawa ako ng report. Napagtawanan pa nga ako eh. Pero pinuntahan pa din nila ang barangay ng mga aswang. Pagbalik ng pulis kinabukasan, wala ang barangay. Walang bahay, drum at mga tao. Parang abandonado ng matagal. Parang walang nakatira doon sa loob ng maraming taon. Akala ko tapos na. Hanggang sa makakita ako ng bagong upload. Mas malinaw, mas HD, at mas maraming subscribers. New location, sabi sa title. Parehong catchphrase. Like, share, kain. At sa comment section, may napansin ako. May nag-comment. Salamat sa meet and greet kagabi. Solid experience. Walang profile picture, walang history. At paulit-ulit lang ang comment niya. Parehong linya parang script. May napansin pa ako. Sa bagong video, may isang pirasong ng karne na inilapit sa kamera. Sandali lang, mga isang segundo. Pero nakita ko, may tattoo. Pareho ng tattoo nung lalaking nasa sako. Kung fan kayo ng isang mukbang vlogger na laging may sariwang karne at nag-aalok ng exclusive meet and greet sa isang barangay na hindi nyo mahanap sa mapa, mag-isip-isip muna kayo. Kung ayaw nyong maging content at maging kwento na lang. Miss 11, di ko sure kung natakot ka ba o natawa sa kwento ko. Pero salamat pa din sa pagpili na basahin ang kwento ko. Mag-aabang po ako sa mga uploads nyo, baka sakaling marinig ko ang medyo horror at medyo comedy na kwento ko. Salamat po sa 11th Witch Tagalog Horror Stories and more power po sa inyo, Miss 11. Thank you for watching, Mambabarang and friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.